nga babayaran yung mga past due na loan dito sa SSS na hindi na kailangan bayaran yung tinatawag na penalty? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. I-share ko sa inyo yung naging loan sa SSS kung saan meron na itong penalty. Pero dahil nag-apply tayo ng conso loan o yung tinatawag dati na condonation loan, hindi na kailangan bayaran yung penalty. At ang maganda pa dyan, pwede itong bayaran ng installment o paunti-unti. So umpisahan natin. Una muna, dapat meron na kayong SSS online account. Kapag nakapag-login na kayo, pumunta lang sa loans and then loan penalty condonation. Ginagamit ko yung computer ko ngayon kasi mas malaki yung view, mas malinaw siya habang pinapakita ko sa inyo yung proseso. Pero kung gamit nyo naman ay yung cellphone nyo, kapag nakapag-login na kayo, mas maliit lang yung view pero pareho pa rin naman yung makikita ninyo. Halimbawa, yung menu, katulad nito, dashboard, member information hanggang sa loans, nandito siya sa 3 lines. Pag naklik nyo yan, pumunta dito sa loans and then loan penalty condonation. So yan na yung pinakakailangan natin. And then, pagpasok na kayo sa conso loan, ibig sabihin, meron na talaga kayong past due na loan, meron na siyang interest. Ang mangyayari ay makikita nyo rito yung kabuuan ng mga past due na loan nyo. Dito, isa lang yung past due na loan. Pero kung sakaling meron din kayong salary loan, calamity loan na hindi na nabayaran, ang mangyayari, i-consolidate siya. Kaya siya tinawag na conso loan. Andito na siya, and then yung penalty niya, makikita nyo na rin yung kabuuan. Para sa case na to, 5,000 na lang yung natirang hindi na babayaran doon sa dating loan. Pero yung 5,000 na yan, nagkaroon pa rin ng penalty na 1,500. Kasi nga, matagal na rin hindi nabayaran. Buti na lang dito sa condonation, ang babayaran na lang ay yung interest at yung principal. Hindi na kailangan bayaran yung penalty. At sa preferred term, meron tayong option ng one-time payment at installment. May mga dahilan kung bakit one-time payment yung pwede mong piliin or pwede rin namang installment. Ipakita ko isa-isa. Sa one-time payment muna, depende rin kung magkano na lang kasi yung natitira mong loan. Baka kaya naman ng isang bagsakang bayaran. Wala nang nakikitang interest para dito. Kumbaga, kung magkano yung nakikita mong utang dito, katulad nito, yun na lang yung babayaran mo. At meron kang isang buwan or 30 days para bayaran itong natitirang loan sa SSS. At linawin lang natin, penalty-free, hindi na binayaran yung penalty nga na nakikita natin dito. Also, kapag in-apply natin to, hindi na to pwedeng i-cancel. Tumatakbo na yung 30 days para bayaran natin siya. So, kapag ganyan, dapat alam na natin na within 30 days dapat mabayaran natin siya or else, baka mag-default na naman ito at magkaroon na naman ng additional na penalty. Ngayon naman, i-check natin yung sa installment. Ang maganda sa installment, yung down payment, pwedeng 10% lang muna, 20%, or pwedeng up to 90%. Kapag pumili tayo ng isa dyan, pipili naman tayo ng preferred payment term. 6 months yung nakikita sa akin kasi nasa 5,000 lang yung pera o yung loan na natitira dito. Pero kung ang loan ninyo ay lalagpas pa dyan, halimbawa nasa 18,000 pesos, 24 months or 2 years yung pwedeng payment terms. Kapag naman mas malaki pa yung amount, pwedeng mas matagal. Pero kung gusto nyo mas maikse, halimbawa ang loan ninyo ay nasa 18,000 pesos pero gusto nyo mas mabilis, mas mababang term, pwede rin naman. Mamimili lang kayo doon sa breakdown. Next naman, makikita nyo dito, within 30 days din dapat bayaran yung down payment. Andito yung deadline yan. Ang susunod ay yung installment. 6 months. Kailan siya mag-umpisa? Makikita nyo rito yung first amortization date, kailan matatapos. Pero dito, meron tong interest. 10% yung ipapatong ng SSS. So, bukod sa principal na kailangan bayaran at tumubo ng interest dati na nakikita natin dito, ito siya. Kapag nag-installment tayo, may additional pa siyang interest ulit. Again, sa condonation loan, ang hindi babayaran ay yung nakikitang penalty dito. Kapag okay na kayo, pwede nyong i-check itong I agree at i-click itong confirm. Also, kung nagbago ang isip ninyo, halimbawa, gusto mo na lang ng one-time payment kasi nga nakapag-ipon ka na or pwedeng maliit na lang din naman yung nakikita mo rito ang amount. Again, depende yan sa inyo. Pwede mo nang piliin yung one-time payment. Ganun lang ulit, I agree, and then i-confirm na dito at i-click na ang proceed. Makikita nyo rito yung summary. Kapag okay na, pag-isipan bago i-click itong submit. Kasi kapag nag-proceed na tayo, automatically approved na siya. Meron ng loan account number dito at PRN, kailan yung deadline at magkano yung dapat bayaran.
Kapag check nyo ulit yung loans, loan penalty condonation, hindi nyo na makikita yung same view kanina kung saan nakikita nyo dito yung magkano dapat yung bayaran, yung penalty. Instead, nakalagay dito na you have an existing consolidated loan. Kailangan isettle yon. So, isettle na natin. Dinouble check ko lang kung successful na ba nakapag-apply tayo ng condonation or conso loan. Now, magbabayad na tayo. Paano ulit i-access yung sa loan account number at PRN? Pumunta rito sa dashboard and then dito sa pay loans, i-click lang tong generating PRN. Hindi tayo mag-generate ng PRN. Sa halip, i-access natin yung na-generate na natin na PRN nung nag-apply tayo ng conso loan, which is ito yon at ito rin yung loan account number. Pwede nyo itong bayaran gamit yung ibang mga e-wallet or online banking. Basta pwede magbayad sa SSS. Sa case to, babayaran ko gamit ang GCash. Bills tayo, and then hanapin ang SSS. Piliin ang SSS loans. Kompletuhin lahat ng info. Ito yung sa PRN, ito yung sa loan account number. Nakompleto ko na. Payer type individual, country, email address, amount, andito na din. Ang charge for this payment ay 8 pesos. So kung installment ang pinili ninyo, every month din may charge na 8 pesos. So, magbayad na tayo. Pwede ako magbayad gamit yung balanse ko or pwede rin naman G-Gives. Installment din to sa GCash. Pero dahil meron naman akong naipon na o may balanse na ako sa GCash, ito na lang yung piliin ko. So, i-double check kung tama. Make sure na tama yung PRN at account number. Click na natin itong confirm. Payment received. Ang sabi nga pala dito, real time ang pag-post. Ibig sabihin, mag-reflect agad or may receive agad ng SSS yung payment na ginawa natin. Which is, ita-double check natin. Balik tayo sa SSS. Kanina, mapapansin nyo yung active loans, andito yung PRN. Pero after natin magbayad, blanco na, no results found na under active loans. Ang i-check nyo na yung paid PRN. Sa umpisa, baka hindi nyo makita agad dito sa listahan. Pwede kayong maghintay ng mga siguro 1 to 2 minutes. Pero ang ginawa ko, nag-sign out ako and then nag-sign in ulit. Nakita ko na dito, conso loan, ito yung binayaran ko, yung amount, PRN or payment reference number, maging loan account number. Nung chinek ko ulit yung loan penalty condonation, ang expected natin ay wala na yung existing na loan. Instead, ang nakalagay dito, wala na tayong past due loan sa SSS. That's why hindi na tayo makakapag-apply ng loan condonation. Which is good kasi nga, nabayaran na natin, sinettle na natin, at binayaran natin siya gamit ang GCash. So, ganun kadali mag-apply ng conso loan or condonation loan. Isa itong paraan para mabayaran na yung mga past due na loan sa SSS kung saan hindi na kailangan singilin o bayaran yung mga penalty mula doon. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!